Hello, what's up guys? Kamusta kayo? Hello, 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 hello guys. Hello, rinig ba ako? Sumabit pa. Hello, 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 hello. Yeah. Yes, sir. Ay, di ba nakaayos yung camera nito? Wait lang. Video setting. Hmm. Kamusta po? Yan. Oh, hello, hello everyone. Yan. So, naririnig naman. Grabe, nagawan na kayo. Wala pa ako sinabi. Ayan. Hello, hello, hello sa inyo guys. Ito, add to chat. Ah, okay. Add to chat. Kaya yun. Alright, so hello, hello everyone. Yan. So nakakatuwa naman, dami natin. No? Yan. So admit lang natin tong mga bagong dating. Hello, hello po. Hello, hello. Hello, Rod. Yan. So maganda guys, malaman ko kung taga saan po kayo. Pa-type na lang po sa chat para ma-shoutout ko kayo dito sa webinar natin for today. Yan, QC daw, si K. K lang. Yan, Olonga po, si Sir Rod. Yan. Yan. Yung iba po, Korea, si iPhone. Sino kaya to si iPhone? Yan, from Korea. From Zamboanga, grabe, si Abby. Yan, Tarlac po coach, si Ariel. Si Elmer, taga Pinas. Saan sa Pinas kaya yan? Yan, si Eva, taga Canada. Si Lorraine, taga Intramuros, Manila. Yan, so shoutout sa inyo. No? Admit lang natin itong mga pumapasok sa ating webinar. Alright, so hindi ko na magkano patatagalin para at least makapagtuloy-tuloy na tayo. No? Ating mahiwagang webinar. So I think nagkakaunawaan naman tayo at nagkakarinigan tayo. So hindi ka yan. So hindi na ako mag-sound check. Kasi Paranaque daw. Yan, si Elmer. Ayan, so hindi na ako mag-sound check kasi nakapag-sound check naman na tayo at nagkakaunawaan at nagkakarinigan tayo, di ba? So bago ang lahat, pakilala muna ako. So ako po si Eman or Emmanuel Casillo Jr. I've been doing trading po for the past 4 years. Yan. So magpa 5 years na ako dito kaya almost half decade no. So magpa 5 years na po ako into trading. And then 7 years na po ako na speaker and 11 years na po ako sa mundo ng pagbi-business. And I created millionaires na rin in peso under my previous sa mga previous endeavors or previous businesses ko po. Okay, so back in February 2021, ito pa yung nangyari. Ayan, so nasunog siya. So kaya very important guys, matutunan natin yung manual trading. So by the way, gusto ko sana malaman, sino dito yung mga first time po na attend po ng webinar? Pa-type naman po ng first, ganyan. First po, first. Yan. Ay, mali. Ito ba lang? Ayan, first. Ayan. So pa-type na lang po ng first. May mga first timers ba rito? Ayan, first. Coach Emma, second time. Ayan, si Ma'am Eva daw. First, ayan, si Ariel. Si Bernadette. Ayan, yung mga first timers natin. Si Lorraine Ann Figueras. Ayan, first time. Alright. So, pinakita ko po to hindi para takutin kayo, no? Hindi para ipakita sa inyo na ito talaga yung reality ng trading, no? So, kung hindi mo siya aaralin, by the end of the day, malaki yung chance na masunog yung lahat ng pera mo. Sabi nga natin, wag mo nang tipirin yung aral na part. Kasi pag dumating sa point na may ginagawa ka na into trade, for example, nagte-trade ka, pero hindi mo siya inaral, baka mas malaki pa yung masunog sa'yo or mas malaki pa yung matalo sa'yo because of it. Okay? So, ayan, Mark, makinig ka lang kay coach. Sinong Mark yun? Parang may sinasaway siya. Ayan, so, yun yung ano, no, yun yung reality, no? So, kailangan natin talaga siyang aralin. Maglaan tayo ng time, okay? So, nung time na yon ganun din kami, no? Sobrang aggressive namin. Ang ginawa namin talaga is nag-trading kami agad using bot kasi nga hindi kami marunong mag-trade. And the fastest way for you to engage into trading is gumamit ka ng mga bot or EA or expert advisor. The question is, sir, masama ba yun? Hindi naman. Okay, so nagkataon lang din nung time na yun talaga na wala kaming idea sa manual trading. And ang bot po kasi or expert advisor or EA is automated yan na system na galing sa manual trading. So kung hindi ka pala marunong mag-manual trading, hindi mo rin maintindihan paano siya nag-work. So ganun yung nangyari po sa amin. So tinry namin siya for 2 weeks or 1 week yata.
sa demo account. So, doon namin siya ni-run muna tapos after nun, yun na, nagtuloy-tuloy na siya. Akala namin, puro profit na, eh. So, nung tinry namin siya sa real account, yun na, yun yung nasunog. So, umabot po yung losses ko personally, sa'kin lang po 'no, umabot sa'kin ng almost almost or more or less mga ₱500,000 yung loss. Ayan, so namamaga talaga yung account mo 'no. So, 2021, ayan. So, sunog, 'di ba? So, sino ba dito yung nakaranas na ng sunog, pa-type sunog naman o kaya natalo sa trade? Pa-type naman po ako. Ayan, so 'yan, burn, ayan. So, may mga nasunugan na rin pala rito 'no. So, normal 'yun 'no, na nangyayari lalo pagka hindi mo talaga naaral 'no. So, kumbaga parang ano 'yan, eh, parang gusto mo na matikman yung pagkain 'di ba, ta's mainit pa siya, sunog 'di ba. So, 'yun talaga kailangan aralin or preparation is the key sabi nga natin. Ayan. So, alright, so moving on, sabi nga natin difference ng unsuccessful sa successful na tao is yung how you handle failure, 'di ba? So, some other people nag-fail sa multiple things, akala na nila or sinabi na nila sa sarili nila na failure sila. Kumbaga sinaksak na nila sa utak. So, ang nangyayari pabigat ng pabigat 'no. So, 'pag mabigat yung damdamin mo 'di ba mahirap po kasing ano niyan, eh, mahirap tumrabaho 'di ba? Kasi iniisip mo, "Bayan na naman, bago na naman ita-try ko baka mamaya hindi na naman ako mag-successful." 'Di ba? Umpisa pa lang yun na iniisip mo 'no. So, kapag gano'n ka na tao, wala na mahihirapan na tayo. Wherein ang successful people nagfe-fail din naman po, ayan. Ang ginagawa lang hinahanap yung lesson, ayan. So, every time na nagfe-fail ka kasi may ginagawa ka na bago or may tina-try ka na something new, that's why may mga lesson sasablay tayo, normal po 'yun. Kahit sa pagluluto 'di ba 'pag bago sa'yo yung pagkain, technically, hindi mo alam lutuin 'yun 'di ba? So, ang mangyayari nun malamang hindi masarap yung magiging lasa kasi nga bago, eh, 'di ba? So, ang gagawin mo adjust ka lang, 'di ba? So, gano'n din dito 'no? So, sa buhay naa-apply po natin 'yan in general, alright? So, hanggang sa inaral natin na inaral kahit papaano nagkaresulta po tayo. Okey, so ito hindi naman siya diploma 'no, pero pinapakita ko 'to kasi nga isa ito sa proof na natuto ka about trading 'no. So, nagkaroon tayo ng, mina-manage na account na $100,000. So, 'wag niyo na siyang hanapin, okey, kasi nga na-breach na yung account na 'to. Ayan, so naiwan ko kasi siya ng trade ng weekends, bawal kasi yun dun sa terms and condition nila. So, na-breach siya pero okey lang din naman, at least, nagkaroon naman ng magandang result yun. Right, so next natin, kung 2021 natalo ka, noong 2022 kahit papaano nakabawi ka na. So 'pag natutunan niyo po kasi yung idea ng trading 'no, so forever na po yan na nasa 'yo. 'Pag natutunan mo siya, forever na yan. Ulitin ko ulit, 'pag natutunan mo siya, forever na yan nasa 'yo. So ibig sabihin, nag-i-invest ka kapag inaaral mo yung trading, nag-i-invest ka sa sarili mo, 'di ba? Nade-develop ka as a trader and as a decision maker. Kasi po, napakaraming bagay yung kailangan mong pagdesisyonan kapagka nagte-trade ka. At by the end of the day, ikaw pa rin naman yung magde-decide, eh, tama? For example, magte-trade ka, ikaw pa rin naman yung magde-decide kung it's either iko-close mo na, 'di ba? Or pipindutin mo na mag-e-entry ka or maglalagay ka ng several strategies, 'di ba? So, by the end of the day, ikaw pa rin yun, okey po? So, nandito kami to help you. Alright, so ito yung nangyari, nag-trade tayo ng Binance, ayan. So, Binance 'yan. So, umabot ng 1.4 million. So, sabi ko nga natalo ako ng 500,000 noong 2021, tapos nakabawi tayo ng 2022. Pero hindi po ito mangyayari kung ang ginawa ko nung natalo ako, eh, sumuko na ako. 'Di ba? Yung for example, ayoko na, hindi ata para sa'kin 'tong trading, quit na ako, 'di ba? So, may mga gano'n, eh, yung tinry mo isa, dalawang beses, 'pag hindi maganda, ayaw mo na, parang gano'n. So, ako hindi po 'no, so hindi ko siya sinukuan, 'di ba? So, nilaban ko siya. Actually, advantage nga po ng mga nandito 'no, lalo yung mga first timers, kasi may system ka ng susundan. Nung time kasi namin wala naman pong gano'n, wala pa po itong system na ginagawa natin ngayon or 'tong nasa damit ko, wala pa yan dati, 'di ba? So, ibig sabihin, suwerte mo, 'di ba? So, hindi mo na pagdadaanan yung dinaanan namin. Alright, so nabago na yung lifestyle natin, ayan. So, kahit nasa car ka, 'di ba, nakakagawa ka ng pera or kahit mababa lang yung kapital mo, nakakagawa ka ng pera, 'di ba? Ta's nagawa mo rin kumita for example, $300, tama, 300 yung withdraw, eh. Ta's ito yung profit mo umabot ng $100, 'di ba, sa isang trade lang. Isang trade lang pero apat 'no, ang gulo, eh, 'no? Ayan, so iisa kasi naman yung ano niyan, iisa halos yung position. 'Di ba? So, halos isang trade lang siya. Ayan, so
in 9 weeks po, span of time, nagwi-withdraw po ako sa every Thursday. So this coming Thursday, magwi-withdraw na naman ako, nakakainis 'no? Hindi, joke lang. Ayan, so magwi-withdraw na naman tayo. So nag-a-average ako more or less mga $400 kada linggo. Profit po ito sa trading 'no. So bakit ko 'to pinapakita sa'yo? To inspire you na yung dating nasunugan ng kalahating milyon, ngayon kahit papaano kumikita na. 'Di ba, na yun nga nakabawi ka na dun sa crypto, nakita niyo yun. Tapos nagkakabawi ka na sa forex. Actually itong 9 weeks na 'to, hindi lang naman ito yung wini-draw ko sa forex. Mahigit kumulang milyon na din, okey? So hindi lang kumbaga hindi ko lang nai-document na katulad nito, 'di ba? Ito kasi talagang ginawa ko na every Thursday consistent nagwi-withdraw ako. So in a span of 9 weeks umabot na siya ng ₱214,000. So puwede na, tama? Puwede na 'to pambili ng kape, ayan, puwede na pangkain, 'di ba, pang-grocery, 'di ba po? So ibig sabihin malaki yung possibility talaga 'no, sa trading. Alright, so punta na tayo sa pinaka-topic natin. Ano nga ba yung forex trading lalo sa mga bago 'no? So palitan po ito ng national currencies, okey? So ibig sabihin, ito yung hindi talaga mawawala. Kasi never, ever, ever na mangyayari po sa buong mundo na isa lang yung currency natin. 'Di ba? Yes, I know, majority ng transaction is based on dollar. Kasi yan naman yung major natin, 'di ba? Kaya nga lahat ng kapares niyan tawag major pair, eh, kasi nga siya yung major currency, dollar, 'di ba? So, si US dollar. So, marami rin kasing dollar 'no, may Singaporean dollar, may Hong Kong dollar, yung US dollar, ayan. So, ito yung pinaka-major currency natin 'no. So, never ever naman na mangyayari yun 'no, na papayag si China for example na puro dollar yung transaction. 'Di ba, sa Pilipinas na maging dollar lahat ng transaction, hindi naman 'yung mangyayari. So, every time na nagkakaroon ng palitan ng currency, ibig sabihin merong forex, 'di ba? Kasi forex is foreign exchange, 'di ba? So, palitan lang talaga siya ng pera. So, this is the world's largest and the most liquid na asset market. Ano ibig sabihin ng liquid? Ibig sabihin cash flow po. So, every time nakikita po tayo dito, cash po natin siya nakukuha. Maganda ba 'yun? 'Di ba? Sabi nga natin, cash is king, 'di ba? So, ibig sabihin maganda 'yun, 'di ba? Kasi cash, eh. Kaysa naman bigyan ka ng something na kailangan pang ibenta para maging pera, 'di ba? This time, cash yung kinikita mo. Alright, so next natin, nag-ooperate po ang forex trading 24 hours in a day. Actually, 23 hours lang. Kasi may maintenance na 1 oras, eh. So anyway, 24 hours in a day, 5 days in a week, okey? So, $6.6 trillion po yung nagre-revolve na daily trading volume sa forex, gano'n kalaki, okey? So, napakalaki po talaga. Kaya nga sabi ko nga kumurot lang tayo kahit isang maliit lang na ganyan, nagkabuhok lang, 'di ba? Laki ng buhok dito, eh, So, mga ganyan, 'di ba? So, ibig sabihin kumurot ka lang, ang laki talaga ng puwedeng kitain, 'di ba? Kung paano nabago ng forex yung buhay namin, for example, gano'n din puwedeng mangyari sa buhay mo, okey? So, hindi naman namin sinasabi na guaranteed ito 'no, kasi kailangan trabahuhin mo rin. Kailangan mag-effort ka din lalo sa part na kailangan matutunan mo siya. Alright, so bakit maraming tao pumapasok sa forex? Kasi dito puwede mo i-compound. Ano ibig sabihin ng compound, sir? Ibig sabihin yung kita puwede mong ipasok dun sa kapital, gano'n lang po kasimple yun. So, for example, nagkapital tayo $100. So, ang $100 more or less that's around ₱5,800 siguro or more na. Hindi ko na alam kung magkano yung palitan eksakto. So, let's say 5,800 na lang. Tapos ang gino-goal mo is 10% lang kada buwan. Maliit lang 'yun kasi ibig sabihin sa 100 kumita ka ng $10, okey ka na sa isang buwan. Ito yung idea na yung 10%. So, let's say nagtuloy-tuloy 'yan sa loob ng isang taon, ito 'yun. So, umabot ng $313 yung 100 mo. Tapos sa 2 taon naging 984. And then hanggang sa magtuloy-tuloy 'yan sa loob ng 5 taon, ito po 'yun. Actually, website po ito 'no, puwede kang mag-compute-compute diyan, search mo lang siya. So, sa loob ng 5 taon, ito yung puwede mong maging value ng pera mo. Tapos nag-double na yung pera mo within 8 months, 'di ba? So, actually worst na ito, eh, kasi nga 10% lang ng 10% yung gino-goal mo. Kasi mas malaki pa naman yung puwedeng kitain talaga in general, eh, 'di ba? So, mas malaki pa. May mga traders ako na $100 din yung kapital. Pero some of them kumikita $30, $40, 'di ba? Iba $50 mga. So, ibig sabihin $50 sa 100 di 50% na agad 'yun, 'di ba? So, dito 10% lang. Alright, so yung 5,800 mo nung umpisa, umabot na siya ng 1.7 million. Puwede pala 'yun 'no? So, kaya marami po pumapasok dito sa forex because of this idea. Kasi puwede siya i-compound, 'di ba? Not all businesses
or not all opportunities is may idea ng compound, 'di ba? Iilan lang 'yan, iilan lang yung merong idea na compound and one of them is yung forex trading nga po, 'no? And then, $200 for example, dinoble natin. Naniniwala po ako dun sa idea ng numbers don't lie. Ibig sabihin, what you see in numbers are facts. Kumbaga, what you see in numbers, yan yung possible talaga na mangyari. Hindi siya guaranteed, eh, mababasa mo naman sa ilalim, di ba? Past results do not guarantee future results. And wala po tayong binibigay na guarantee po dito. Kung gusto niyo po ng mga guarantee sa scammer, marami po yan. Yung nagbibigay ng 5%, 10% guaranteed, no? So dito wala tayong gina-guarantee, no? So dito is projection, meron tayo. Ibig sabihin projection, possibility yun. Alright, so sa $200 po, na 10% ng 10% sa loob ng 5 taon, same idea. So pwede siyang umabot ng $60,000 or 3.5 million pesos. Kaya nga po ang dami pumapasok dito kasi nga mahirap siya, yes, so, lalo 'pag sa umpisa, 'di ba, na inaaral mo, pero at least alam mo kung saan ka papunta, 'yun yung pinakaimportante, eh. At least alam mo na pagdating ng panahon, 'di ba, na magiging mahusay ka rin, magiging marunong ka rin, eh, di magiging madali na lang sa'yo lahat, parang gano'n. Alright, sa $500, mas malaki na 'to, kasi nga $500 times 5 na 'to nung $100 natin kanina. So 10% for 5 years, nasa $152,000 na siya. Or ibig sabihin umabot na siya ng 8.9 million pesos. Malaki na 'yan, 'di ba? Puwede na tayong bumili ng house and lot diyan, puwede na tayong bumili ng sasakyan diyan, 'di ba? Puwede na tayong, ano tawag dito, puwede na tayong bumili ng girlfriend diyan kung wala kang girlfriend, 'di ba? Puwede kang bumili ng boyfriend mo kung gusto mong bumili, hindi, joke lang po. So, ibig sabihin ang laki na ng potential, tama? Imaginin mo na lang ano yung maibibigay nito sa pamilya mo, for example. Or kung OFW ka, siguro naman kumita ka ng 8.9 million pesos, puwede ka na umuwi niyan, 'di ba? So, yun yung point natin, 'di ba? So, moving on, dalawa po yung paraan natin para kumita dito. Meron tayong buy position and sell position. Ibig sabihin ng buy, you are predicting, ito pa yung term talaga, no? Predict. Yan. You are predicting the market na aakyat siya. So let's say nag-position tayo ng buy, pinipredict mo na aakyat siya. So sa mga first timer, ang ibig sabihin po ng take profit is a closing price din yan. So magko-close po yung price natin diyan with a profit. Kaya nga take profit. Kapag naman stop loss, since may word na loss, so ibig sabihin magko-close yung trade natin with a loss. Okay? So in between, pwede kang mag-manual close naman diyan. For example, nandito na, 'di ba, hindi pa umabot ng take profit mo, pwede mo pindutin yung manual close, 'di ba? May control ka pa rin. 'Yun yung kagandahan sa manual trading, no? So meron kang 100% control sa ginagawa mo. Unlike dati sa ginagawa po namin yung sa bot na trading and then, sa copy trading. Copy trading meaning yung automated, wala kang control po kasi dun. Sa manual trading meron kang full control sa kung ano man mangyari dun sa market, I mean dun sa account mo. Alright, so dito naman sa sell position natin, so we are predicting na yung market is bababa. Pero siyempre, at least meron kang safety, may stop loss. Para hindi umabot, for example, nagtuloy-tuloy pataas, di ba? So pag nagtuloy-tuloy pataas yan, malaki ang losses mo, di ba? So, ang magiging basis po kasi niyan is yung entry price saka yung magiging current price, for example. Siyempre yung gap in between, yan yung magiging pinaka-drawdown mo. Ayan. So, kaya mahalaga na meron tayong stop loss din. Alright? So, next natin is yung risk management. Sa risk management, ibig sabihin, pag nanalo ka, mas malaki kaysa sa talo mo. Yan na lang kasimple po yun, no? So, pinaka-basis natin yan, actually, dito kasi sa forex trading, may tinatawag na risk-reward ratio. And then dito sa risk-reward ratio is meron tayong 1:2, for example. Ibig sabihin ng 1:2, talo ka ng $1 kapag ikaw ay natalo. And then 'pag nanalo ka naman sa trade mo, nanalo ka ng $2. So, for example, nag-trade tayo ng 10 beses with 50% win rate. So, bakit ko 'to dini-discuss, 'no? Para at least maging familiar kayo when it comes to win rate. Kasi may mga win rate tayo na pag-uusapan po mamaya. So, ibig sabihin sa 10 trade, kalahati daw. So, kalahati yung panalo, kalahati yung talo. So, kalahati. So, kalahati ng 10, 5. Ayan. So, 5 times 2, panalo ka ng kano daw? $10. Ngayon, 5 times -1 naman, ikaw ay talo, mali, mali pala 'to. Ayan, so dapat equal pala. So, ikaw naman ay talo ng -5.
So, ibig sabihin -5 saka 10 'to. So, 'pag kinompute natin 10 minus 5, so ibig sabihin profit ka pa rin ng $5 kahit 50% lang yung win rate. Okay, very important kasi yung risk reward ratio or yung risk management natin. Most traders 'no, dito sila sumasablay. Kahit experienced trader na, 'di ba? Pagka nagkamali ka sa risk management mo, puwedeng ma-wipe out talaga yung account mo. Okay, so kaya very important po yung risk management, alright? So next natin is yung forex na lot size. Ngayon, meron tayong tine-trade dito very common, si gold, si XAU-USD. Si XAU-USD, let's say nag-position tayo ng sell. Ito yung lagi kong kino-compute, eh. So let's say ang price ng gold is 2,300 lang natin. So let's say 2,340.1. So ang pip po ng gold, ito po yun yung number 1. Yan. So let's say bumaba yung presyo niya to 2,339.1. So ang nangyari is kung minusin natin 'to, 40 minus 39, that's 1. 1 minus 1, that's 0. So ito po yung kanyang pips ng gold. Ito, itong dalawang dulo na 'to. Alright, so actually may digit pa yan dito, pero yung after ng tuldok, yun yung pips niya. Okay, so 10. So for example, nag-trade tayo ng micro lot, that's 0.1 ay 0.01 pala, sorry. That's 0.01. So 10 cents daw yun kada isang pip. Yan. So 10 cents per pip. So dalawa lang naman para palakihin yung profit sa forex trading. Number 1 is palakihin mo yung volume and the other one is paramihin mo yung pips na tinakbo ng trade mo. 'Di ba? So for example, tumakbo siya from entry price hanggang dito sa ibabaw or hanggang dito sa ibabaw, hanggang dito sa ibabaw and so on. Ayan, so presyo po 'yan. So siyempre the further na tinakbo niya, mas malaki yung naging profit mo dun. Alright. So, computein natin, 'no. So, 10 cents times 10 pips. So, ibig sabihin may profit ka diyan na 100 cents or $1. So, for example, nag-trade ka mini lot naman, that's 0.1. So, $1 times 10, so ibig sabihin 1 times 10, meron kang $10. Kung one lot naman yung trade mo, so 1 times 10, so ibig sabihin meron kang profit na ay sorry, 10 times 10 pala, $100. So, ibig sabihin malaki yung puwede nating kitain and the good thing about, forex trading is wala pong limit yung puwede mong kitain dito or unlimited, okey? Wala pong naglilimit sa puwede mong kitain dito. So, magdedepende na lang 'yan sa kung magkano yung magiging kapital mo, okey? So, may mga tao na mag-i-start sila ng ganitong amount, let's say $100. May other people nag-start ng 500, iba naman $1,000. So, ibig sabihin po magdedepende sa magiging kapital mo. Alright, so next natin is there are two types of analysis into trading, 'no. So, meron tayong tinatawag na fundamental analysis and ang fundamental nandiyan yung mga global na balita. Okay, so wala po dito yung mga balita sa Pilipinas 'no, lalo yung mga tsismis 'no. Okay, so wala po dito yun. Wala pong kinalaman yun sa ekonomiya ng bansa, 'di ba? Kahit po si Diwata Pares ay kung ano-ano na yung sinabi nila, 'di ba? So wala pong kinalaman yun sa ekonomiya ng bansa. So ang may kinalaman lang po dito, yan yung mga tax rate, interest rate, inflation rate, unemployment rate, and so on. Alright? So yun lang po yung nandito. Okay, so next natin is yung technical analysis. Technical analysis is there for us na i-predict, kumbaga ito yung mga kadalasan natin na ginagamit 'no, para tayo is ma-predict yung possible na next movement ng market. So through this technical analysis, diyan natin nakikita yung mga entry point natin, saan tayo magte-trade, saan yung take profit, saan yung stop loss, and so on. Alright? So, through technical analysis yun. So, sa price action, very common. Nandiyan yung mga support and resistance, supply and demand zone, yan, yung mga yan yun. Alright? And then yung pattern, yan yung mga triangle, double bottom, and so on. Si Fibonacci, for example, isa rin yan sa mga strategies na ginagamit, lalo about sa pullback, ganyan. And then si inner circle and smart money concept, mga strategies po ito na ginagamit para ma-predict nga yung market 'no. So makikita niyo yan, yan yung mga break of structure, may mga ano pa ba yung mga ginagamit nilang term. Like meron sila yung gitna, yung equilibrium, ayan. So may mga gano'n sila. And then trend line, tapos lagi po natin tatandaan 'no, na fundamentals always greater than technical. Okey lang magkamali yung mga guhit-guhit mo, basta yung tsismis mo tsismis, eh, 'no, yung balita na nabasa mo, very accurate dapat, 'di ba? So, hindi mo na ma-predict 'no, kumbaga malaman mo yung data kung ano yung impact nun dun sa mangyayari sa economy.
Alright, so bigyan kita sample, ito yung itsura ng Fibonacci retracement 'no. So kadalasan ito 'yan, so ito yung kalahati, si 0.5. So 'pag nag-breakout daw kasi magpu-pullback 'yan hanggang 0.5 tapos saka siya lilipad ulit. So I think gano'n yung nangyari nitong time na 'to. Ay, pero matagal na 'yan. Kinuha ko lang 'yan sa Google din, 'di ba, for the sake of ano lang, usapan, 'di ba? So 'pag mag-aaral tayo for example, 'di ba, napag-usapan na natin na maganda ang trading sir, eh. It's a high paying skill sabi nga natin. Isa na 'yan, high paying skill. Ibig sabihin hindi lang siya basta-basta kumikita ka lang. Kumikita, meron kasi mga skills na paying skill lang, 'di ba? Meron namang mga skill na talagang masasabi ko na high paying. Ibig sabihin ng high paying is malaki yung puwedeng kitain. Kasi iba yung kumikita lang, 'di ba? Iba naman yung malaki ang kinikita. So, ano yung nagawa ko? Ayan, so iba yun 'no? So, dito malaki po yung puwede nating kitain. As in sinabi ko nga kanina 'di ba, unlimited. Saan yung unlimited ko? Unlimited, yan. So, unlimited yung puwede mong kitain sa trading, alright? So, kung halimbawa aaralin mo siya, may nagtuturo naman na academy sa BGC, and I think pumupunta sila sa iba't ibang, lugar din 'no. So, nagpapabayad po sila ng ₱85,000 para sa 3 days na seminar. So, sa 3 days na seminar po no'n, basic lang po yung matututunan mo. Opo, basic lang. Kasi kung halimbawa aaralin mo yung advance, another ₱85,000 po yun, 'di ba? So, medyo malaki din, tama? At the same time, wala pa dito yung kapital mo sa trading, inaaral mo pa lang. Gano'n po kalaki yung kailangan mo talagang gastusin 'no. Buti nga may mga ganitong webinar na tayo na libre, lalo sa mga first timers, nagkaka-idea na kayo. What what is forex trading, for example. So, dito mapapansin mo introduction pa lang, 'di ba? Ang bayad na is ₱15,000. Introduction pa lang, yan. Hindi ko 'to gawa-gawa lang 'no. So, nag-e-exist po yan talaga. And then ito naman is 65,000 for the advance daw. So, ibig sabihin 15 plus 65 'pag pinagsama mo, bayad ka ₱80,000, 'di ba? So, mas mura siya ng konti kaysa dito kasi ito dalawang 85 para sa advance. So, dito ibig sabihin niyan ₱80,000 malaki talaga. So, bakit nga malaki yung bayaran? Kasi nga po malaki yung puwedeng kitain, 'di ba? Imaginin mo 'pag natutunan mo siya puwede kang kumita ng unlimited, unlimited, 'di ba? So, gano'n kalaki, alright? So, at least na-establish na sa'yo, mahal pala mag-aral ng trading, alright? So, mapapakita ko sa'yo mamaya. Now the question is, mahirap po ba yung forex trading? Is forex trading difficult? Yes or no po, pa-type na lang ako sa chat. So, lagi ko kasing sinasabi 'no, ang forex trading parang minahan ng ginto yan. Maraming gustong magmina sa loob. But not all people is trained. Kumbaga hindi sila marunong 'di ba, magmina. For example ako, 'di ako marunong magmina ng ginto, 'di ba, pero gusto ko 'yun, 'di ba? So, yes po lalo na yung candlestick, yes correct. Napakahirap po mag-analyze 'no, kaya kadalasan hula-hula na lang nangyayari, 'di ba? So, napakahirap, 'di ba? So, sa mga hula-hula mas marami pa nga nasusunog 'yun, eh, 'di ba? Mas malaki pa yung marami pa yung perang natatalo. 'Di ba, sobrang hirap lalo na sa gold, yes correct. So, mahirap talaga mag-trade. So, sabi ko nga very important dapat na meron kayong mga tools, ayan. Hindi lang naman 'tong pickaxe saka itong ano ba tawag dito, pala, pinagpala, ayan. So, hindi lang 'yan yung kailangan mo, 'di ba, 'no? So, kailangan mo rin ng flashlight diyan for example, kasi siyempre madilim sa loob. Eh, paano kung halimbawa matisod ka din, namatay ka pa, 'di ba? So, ibig sabihin gano'n din sa forex trading 'no, kailangan very important na meron kang mga tools. Now, hindi rin enough na may tools ka lang, kailangan meron ka rin proper training, correct? Kasi kung may mga tools ka like for example meron kang pickaxe, meron kang pala, kaso hindi mo naman anong uri ng bato yung kukuhain mo sa loob, 'di ba? Baka mamaya mailagay mo dito puro graba 'no, paglabas mo tuwang-tuwa ka puno yung cart mo, 'di ba? Yes, ang dami ko namina, ayan. Ta's paglabas mo puro graba pala 'no. Kasi nga hindi ka dumaan ng training, eh, nagmadali ka, tama? So, ibig sabihin tinipak mo agad yung mga bato dun akala mo pare-parehas, lahat 'to ginto. Hindi naman, eh, tama? And majority ng makukuha mo ron konting piraso lang talaga yung ginto, 'di ba? Kahit manood kayo ng mga videos sa YouTube, 'di ba? So, same goes sa forex trading. Sometimes kakamadali natin 'no, dun tayo sumasablay. 'Di ba, baka mamaya wala ka pa nga ng flashlight sa ulo dumiretso ka na. So, nabagok ka pa, 'di ba? So, the good news about it is sabi niyo nga, yes, 'di ba, ang hirap lalo na kapagka gold, candle mahirap talaga mag-analyze.
Now meron tayong solution diyan, 'yan, napapakita sa inyo kung paano natin mapapadali yung pagiging profitable trader niyo. So the question is, magiging open ba kayo doon sa idea na padadaliin natin yung pagiging profitable trader? Kasi yung trader alone madali ito, eh. Marami akong kilalang ganyan yung trader, pero hindi naman profitable, trader lang, 'di ba? So marunong sila mag-trade, pero hindi kumikita, 'di ba? So now, gusto niyo ba yung idea na yun na magiging padadaliin natin, yes or no po? Pa-type na lang ako sa chat. Padadaliin natin siya. Yes, ang laki naman ng yes, 'di ba? So sabi ni Ariel, "Yes," with all caps. Yung iba po, lalo na yung mga first timers po dito, o gusto niyo yung mahirap na lang, kaya ko rin naman pahirapin 'to, eh. Ano gusto niyo, yung madali o mahirap? Ayan, sabi ni PJ, ayan, so yes daw. Sabi ni Charles, yes daw. Alright. So padadaliin natin siya guys, kasi nga po, ayan, sabi ni Rochelle, yes daw. So yung mga first timers, sino ba yung mga first kanina? Si Lorraine, yan si Ariel first time, si SP daw first time, si Bernadette, ayan, yung mga first timers natin. So napakaimportante 'no, actually swerte nga ng mga first timers 'no, kasi makikita na nila agad yung madaling paraan. Hindi niyo na pagdadaanan yung dinaanan namin, okey? So maganda guys is mapanood niyo rin 'tong video na ito. Training every day, going to school, and generating income is a challenge. But that's why I'm part of the economy family. It tells me what and what not to invest in. I can copy and paste trade alerts, I can have Echo AI trade for me, and I get to learn financial literacy and freedom from some of the best traders in the world. No need to be a Wall Street expert. Start small, diversify, and be patient. From education to execution, Economy has you covered. Start now and change your life forever. So nasa video na yon is si Jimel Pacquiao or yung junior ni Manny Pacquiao 'no. So siya ngayon yung sumusunod sa yapak ni Manny Pacquiao, 'di ba? So kahit gaano ka-busy like atleta, 'di ba, boxer, 'di ba? So ibig sabihin training yan left and right, 'di ba? Pero still, nagagawa pa rin mag-profit because of economy. Hindi naman sa'kin nanggaling, sa kanya na nga nanggaling, 'di ba? So, kailangan pa rin kumita, 'di ba? Lahat naman tayo kailangan kumita ng dollars or kahit peso, 'di ba? So, siyempre kung dollars kita mo mas masaya 'yun, tama? So, siya mismo 'yan, eh, okey? So, puwede niyo i-check do'n sa Instagram account niya, ito yung video niya, isa sa mga naka-pin post 'yan hanggang ngayon, alam ko. So, very important 'no na makita niyo 'yan kung gusto niyo, para legit check ba. So, maganda is mapanood niyo rin 'tong next video natin. Fighting out of the red corner from Sarangani Province. The fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao! After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. And Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. I'm going with Team Pacquiao. Pacquiao. Hey, Pacquiao! how was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He's like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with Economy so you can rise to greatness through the power of trading.
experience a change of life with economy. So yun si Senator Manny Pacquiao. So one of the promoters and partner natin, sa kanya na rin ang galing, di ba? So kapartner natin siya dito sa economy to promote the products and to provide trading, sabi nga, sa mga kapwa natin Pilipino, di ba? So napakaganda ng vision kasi ng company, and most Filipinos, hindi naman lahat, di ba? Kasi hindi naman lahat gugustuhin yung trading, di ba? So most Filipinos is magbe-benefit talaga sa economy. And yun nga yung goal ni Senator Manny Pacquiao, di ba? Na makatulong sa mga Pilipino yung trading. Alright? So, naging posible ang lahat because of David Sison, yung kanyang manager na ating executive dito sa economy. Alright? So, may Manny Pacquiao ka, tapos na usapan. Tama? So, kahit international market, pag nakita nila si Pacquiao, sabi, oh, you have Pacquiao. Diba? So, ibig sabihin, credibility-wise, ayos na, tapos na usapan. Tama? And legality-wise, tapos na din. Hindi naman papasukin ni Pacquiao to, di ba? Kung alam niyang alanganin din, lalo pangalan niya is malaki din. Tama? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi globally. Alright, so ito si Senator Manny Pacquiao, no? So, ayun yung nagpunta sa Gensan, yung may-ari ng economy, which is si Sir Hassan. Mamaya may-meet niyo siya dun sa picture. Ayan, so ito si Marvin Fabis, so nasa economy din siya, and LJ5, for example. Ayan, so ano nga ba yung economy, no? So, economy is nag-start po siya, located siya sa Los Angeles, California. So, we are a US-based company. Okay, so alam mo na pag sinabi pa lang US-based company, alam mo na maganda 'yun. Hindi dahil galing siya sa US, kundi ibig sabihin, mahirap po kasi na magtayo ng negosyo sa US. 'Di ba? So, mahirap siya, very challenging. And for you to start a company there and mapaputok po palalo, 'di ba? Or dumami yung mga kasali. So, ibig sabihin that is something. Okay, so ang may-ari natin batang-bata, actually 31 years old pa lang po siya. So 31 years old, isang financial expert, isang multiple 9 figures in global sales po ang ating company. So we are nag-gross po tayo ng around 1B. So yearly to, no, na basis, no, $1 billion. Imagine mo, no. Tapos ginugol po ni Sir Hassan, nagpa-meeting po kasi siya last time na ma-hit ni economy yung 2 billion mark, $2 billion. Ganun kalaki yung kinabibilangan mo na kumpanya. Tama? Hindi yan madali. Correct? So, marami siyang natulungan din ng mga tao na malaman at matutunan yung idea ng passive income. If you are a type of people na gusto mo rin kumita ng passive income or residual income, maganda is mapanood mo hanggang sa dulo ng video na to or nitong presentation natin yung about doon sa passive income. So, na-feature na rin siya sa multiple magazines online and meron din siyang Forbes magazine. So, na-feature din siya doon. Alright? And then, ano nga ba yung mga services natin kay economy? Number 1 is meron tayo para sa stock market. If you know someone that is trading sa stock market, so makakatulong sa kanya to. And then, meron tayo for the crypto, for crypto. Okay, so ito is an application na downloadable sa iOS and Android devices. Okay, so application siya. Sabi nga dito, no Telegram, no Zoom, di ba? Everything happens doon sa application. So may mga live trading sessions po sa loob mismo, and then meron mga expert trade ideas doon. And then meron tong 80% na win rate na may 4 na professional traders. Okay, so dito makikita mo dyan, actually mga airdrops meron din dito. Meron ba dito mga nag-airdrops? So meron din usapang airdrop po sa loob ng Defibers. Okay, so isa sa mga products po natin. And then meron tayo, ito yung pinaka-basic natin, yung ECA. So ECA natin is Economy Calibrate Academy. Ito po yung ating video training academy na mapapanood nyo siya doon sa website natin mismo. Alright? So doon matututunan mo yung fundamentals. Ano nga ba yung mga basic, no? Hanggang advanced ng trading. And then meron tayong Solex, which is yung ating application naman for Forex. Kung yung kanina is application siya for sa crypto, ngayon, this is for Forex naman. And stocks pala, pinagsama sa loob. Okay, so makaka-receive ka rin ng mga phone alert diyan. Tapos may binati pa ka ng happy birthday kanina. Di ba? So, ayan. So, marireceive mo siya and makikita mo doon ano yung mga trade na pwede mong i-take. Di ba? Mamaya papakita ko sa inyo. And then, ito yung favorite ng karamihan, si Manara, no? So, si Manara is an AI technology na tutulong sa'yo sa trading mo. Alright? So, meron siya doon mga harmonic pattern na may 70% kasi yun na win rate. Pwede nyo i-google yan.
yung mga harmonic pattern into trading, kung ano yung win rate niya talaga. So, papakita naman sa'yo ni Google kung ilan. So, nasa 70% and above yan. So, mataas siya. Tama? So, dito ma-access mo siya through website directly. So, pwede siya sa phone, pwede rin siya sa PC, laptop, or anything. Okay? As long as may browser ka, makakapag-open ganyan. Ito yung laman ng ECA natin. May welcoming, syempre. Tapos yung basic ng trading, advanced ng trading. Like ko sinasabi, maganda mapanood nyo ito lahat kasi nandito po yung pera sa advance. Okay? Pero syempre, bago mo puntahan yung advance, dapat mag-start ka muna sa beginner. Kasi baka mamaya punta ka agad ng advance, di mo naman maintindihan, di ba? So, useless din yun. So, daan ka muna ng beginner kasi nandun yung mga basic terms and yung mga dapat mong patutunan. So, after that, yan, saka ka pumunta ng advance. And then, ito naman yung mga videos natin for cryptocurrency. Yan. So, from the very basic, kung wala ka pang idea sa crypto, no, dito matututunan mo siya. Hanggang sa idea ng airdrops nga, yung nabanggit ko kanina. And then, ano nga ba yung mga CEX or yung mga centralized na exchange, and ano naman yung mga decentralized na exchange. So, pinaliwanag niya rin dyan. Okay, so, yan yung mga pakita natin. And then yung stocks natin. So, meron tayo sa stock market, and then meron tayong market overview. And then every month po, meron tayong kalendaryo. So, itong kalendaryo na to is for masterclass. Sa masterclass, ibig sabihin, maririnig or mapapanood mo yung idea ng mga expert na. Okay, so very important no na makita mo o marinig mo yung mga idea ng expert para kung gusto mong mag-grow into trading, gusto mong malaman kung baga paano sila nag-iisip, paano nila tinitake yung isang trade for example. So very important 'yan. Alright, and the next natin is ito yung Solex po natin. No? Si Solex, yan yung laman niya sa loob. So makikita mo yung profile picture mo doon syempre. Ayan. So ayan, so ito si Jessica Ramos, hindi po Soho, Jessica Ramos. So, yan yung kanyang overview nung news na nangyari. And then yung product na siya yung, yung siya yung namumuno, yung stock options. Napansin mo 8 na trades, onti lang, yes, but still quality naman, 'di ba? 100% yung win rate. So nagbigay siya ng signal dito para sa buy ng Netflix kasi nga stocks 'yan, 'di ba? So, yan yung naging profit. Ayan yung naging movement, kumbaga paldo. Alright, and then meron tayo kay Ralph Dancua naman. This is a, ano tawag dito? Buy sa Forex. So, Euro dollar, Euro USD. And then sabi niya nga dito, proper risk management, 0.01 per $100. So, ganun lang kasimple ang risk management. Tapos ang kagandahan dito guys, ipindutin mo lang yung copy. Ayan, copy, copy, copy. Tapos ipipaste mo lang. It's either nagte-trade ka sa website or sa broker mo, for example, or sa MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Ayan. So, dun mo lang siya makikita. So, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ganun lang. Very important. Alright? And then, ito yung pinapangarap ko dati. Sabi ko, nag-trade ako. Sama, magkaroon ako ng maraming monitor na ganito. So, bakit kailangan mo ng maraming monitor? Para marami kang namomonitor na chart. So, nagte-trade po ako noon. Wala pang economy, no? So, 8 to 15 hours per day po ako nagte-trade. Ayan. So, matagal, no? Diba? As in literal. But yes, may pera naman. Ayan. So, may pera. But the problem is, wala namang time. Ayan. Yan yung pinakamahirap at pinakamasaklap, diba? So, may pera ka, pero wala kang oras. Kasi nga, nakabantay ka eh. Diba? So, nandun ka lang sa harap ng monitor o minsan, kahit nga nasa CR ka, dala mo yung cellphone mo, chart pa rin yung binabantayan mo kasi nga inaantay mo na magkaroon ng entry. 'Di ba? Hinahanap mo, yung inaantay mo yung mga mahiwagang confirmation, 'di ba? Na paakyat na siya, bababa na siya, 'di ba? So, yun yung mga inaantay natin. So, very challenging, no? So, this time po, si Manara na yung gagawa nun para sa'yo. Okay? Kaya ngayon, nakakatulog-tulog na ako kahit papaano, 'di ba? So, ngayon, naging difference naman. Dati kasi po, kung pagtuturuin mo ko about Forex, hindi ko yan papansinin, 'di ba? Kasi mas gusto ko mag-trade sa sarili ko, eh. 'Di ba? So, kasi 'pag nagte-trade ako sa sarili ko, siyempre mas profitable ako do'n, 'di ba? Kaysa magturo ako, for example. And the good news about it is nagtuturo ako, for example, katulad nito, wala naman kayong binayaran, tama? So, ibig sabihin ngayon, kahit magturo ako ng libre, nagiging posible na siya kasi nga dumali na, yung pagte-trade, 'di ba? So, mas may quality of life na, tama? So, ito na si Manara, no? So, siya na yung nagmo-monitor ng chart para sa'yo. So, bibigyan ka na niya ng entry point, ng target, saka ng stop loss. So, siya na yung nag-form ng harmonic pattern na cipher.
'di ba? So si Cypher alam ko karakter 'to sa Valorant. Ayan, so nandito rin pala siya 'no, harmonic pattern pala si Cypher, ayan. So yun siya 'no. So bibigyan ka niya, sabi nga ng isang trader po na nakausap ko, spoon feeding na talaga siya. Kasi literal na ilalagay mo na lang siya dun sa account mo tapos unboxing, gano'n lang kasimple. And then umubra rin po siya sa crypto like 'to BTC, 'di ba? So nagbigay siya ng entry and then meron na rin siyang target, meron na rin siyang stop loss. Siyempre para kung mag-against, 'di ba? At least 'di ka wipe out, 'di ba? So dito kung mapapansin mo na-hit 'yan actually. Ayan, tumagos 'yan. That was the time na umabot po ng $72,000 yung presyo ng BTC nung time na nag-halving siya. Okey, so na-hit 'yan, tumagos-tagusan pa 'yan dito. Tumagos nga 'yan sa monitor, eh. Ayan, ta's ito naman is yung, forex pair naman natin GBP/JPY. So ibig sabihin Great Britain pound kontra Japanese yen. So entry, target, tinamaan din yung TP, so tapos unboxing. So hindi na ikaw yung maglalagay nito guys, kasi yan ang pinakamahirap sa trading, eh. Saang presyo ako magko-close, saang presyo ako papasok, 'di ba? So yan yung pinakamahirap na part sa trading 'no. So ngayon pinadali na yan because of Manara. So siya na yung magbibigay sa'yo saan ka papasok. So anong gagawin mo? Wala na. 'Di ba? So siya na yung magha-handle ng technical analysis para sa'yo. Alright, so technical siya, so hindi siya fundamentals. So sa fundamentals siyempre news po 'yun. And wala namang nakaka-predict ng balita unless nasa loob ka ng gobyerno, 'di ba, ng US for example. Ayan, so ito naman sample Euro GBP. So binigyan ka niya ng entry tapos actually dito pa lang na-hit na yung TP niyan. Ayan, nag-close na siya dito pa lang. So paldo na siya. And the Euro JPY, ito yung entry niya. Pansinin mo bumagsak pa nga siya pero nakabawi, 'di ba? So bumagsak tapos gumanyan-ganyan tapos nag-TP pa din. Paldo pa rin siya. Alright, so hindi naman siya 100% accurate pero yes, mataas yung win rate niya. Like for example, to si Obits, 'di ba? Hindi rin siya 100% accurate kasi wala naman ako nakitang trader na never natalo, 'di ba? Kaya nga kailangan ng risk management. So si Obits for example, ang win rate po nito is tumataginting na 85%, 'di ba? So hindi po siya robot 'no, tao po siya. 'Yan siya, para siyang si Casper. Grabe kaputi ng tao, eh. So nagpunta po siya sa trading studio natin dito sa Pasig. Ayan, so nagturo siya about paano siya naghahanap ng trade niya, ayan. So tinuro niya 'yun, yung strategy niya na ina-apply niya. And then ito po siya, tapos ito si Coach Edsel, ta's nandito po ako, ayan ako. Ta's nandiyan rin si Sir Ed Mangulabnan, ayan. Yan, so napakarami natin 'yan nung time na 'yan. So nandiyan rin si ano pala, andiyan din si Aljon, ayan. Batiin pala siya nun. Hindi ko na naalala 'no, nandun pala siya. Alright, so nakakatuwa 'no. So nakakatuwa yung tao. Imaginin mo batang-bata 'no, actually 31 years old pa lang siya. Pero nag-start kasi siya sa trading batang-bata, 18 years old. 'Di ba? Ang tagal na 'no. Kaya na-build niya na yung expertise niya. Gano'n ka-open yung idea sa kanila ng trading, 'di ba? So dito sa Pilipinas nag-uumpisa pa lang 'to na yung mga 18 years old, 'di ba? Na yung mga bata-bata pa, inaaral na rin nila yung trading. Ang daming nag-i-inquire sa'kin lalo yung mga Gen Z. Kaya feeling ko Gen Z na din ako, eh. Ayan, so mga 18 years old dami nagkaka-interest sa trading kasi nga very open na yung idea niya din sa Pilipinas 'no. So nakakatuwa naman 'no, shout out sa 30 natin na participants. Hello, hello sa inyo. Ayan. So yung mga signals natin guys, nare-receive natin sila sa Telegram. Ayan. So Telegram pa ngayon. Okay, darating yung time malilipat na rin sila sa Sosolex lahat. Alright, so ito siya by limit 2323 tapos na-hit 'yan. So pansinin mo Thursday tapos Friday, yung namaan, 'di ba? So activated and then TP1, TP2 tumakbo hanggang TP6. So pag nung umabot siya sa TP6 actually kumita ka ron. Let's say nag-trade ka, naalala niyo pa yung lot size? Yan, so huwag niyo siyang kalilimutan kasi forever niyo na yan siyang kasama, eh. Ayan, so let's say nag-trade ka ng micro lot na 0.01 do'n. So nung tinamaan po yan, kumita ka do'n ng $23. Gano'n kasimple. Okay, so anong ginawa mo? Sinabayan mo lang yung trade. Tinanggal na natin yung pinakamahirap, 'di ba, na parte ng trading which is yung analyzation. Alright? So dito mapapansin mo $23. So let's say nilaki natin nag-0.1 tayo so $230. Kung nag-1 lot tayo, that's $2,300. Gano'n kalaki yung pwedeng kitain. And the good news about it is wala ngang limit yung pwedeng kitain dito.
So kung halimbawa nag-100 lots ka, yung pinakamalaki na pwede sa isang trade, ibig sabihin pwedeng multiple trades na 100, di ba? So nag-100 lots ka, so ibig sabihin meron kang $230,000 dito sa trade na 'to, di ba? So sir, magkano ba kailangan para makapag-open ng 100 lots? Siguro more or less mga 5 million pesos siguro or mga 10 million para medyo safe ka. Pesos 10 million pesos, mga gano'n siguro. Alright, so nagla-live trading din po siya, nagbibigay siya ng link na katulad nito sa Zoom. So a-attend ka lang. Ang kagandahan sa live trading, ine-explain niya yung reason behind the entry. Yun yung pinaka-importante. Kung gusto mong mag-grow sa mundo ng trading, dapat malaman mo rin, di ba? So, pero kung gusto mo naman yung pera, edi sabayan mo lang yung signal, di ba? So nagsisignal din naman siya. Alright, so next natin is, ayan, ito yung live trading. So ito po ako, matend ako nun. So 199 kami nun. Nung time na yon. Tapos nagbigay siya ng entry, tapos sinabayan ko lang. So ito yung naging profit po sa akin, $200. So some people ask me, sir, gaano katagal bago kinita yung $200? So 15 minutes. Nice. 15 minutes may $200 ka. Kung ako, sa part ko, di ba, kahit marunong ako mag-trade, hindi na ako nag-analyze doon, sumabay na lang ako. Kasi mas magaling pa siya sa akin, di ba? Ba't pa ako mag-analyze, di ba? Pahirapan ko pa yung sarili ko. Di ba? Ano ba yung mas madali, di ba? Siyempre, mangopya. Di ba? Nangopya na lang din ako. Ganun lang naman kasimple yun, di ba? So, nangopya lang din ako, nag-profit ka pa. Di ba? So, may pera ka pa. Yun yung kagandahan, di ba? So, sumabay ka lang kay Obits. And then, meron din tayo yan, mga signal niya. Like, for example, itong trader ko na to, si Glessy, na taga United Kingdom. Ayan. So, taga UK siya. Di UK ha. UK talaga. Sa Scotland kasi siya. Ayan. So, dito, mapapansin mo, nag-trade siya 0.01. Kinita 149. Natsaga niya lang. Diba? So, nag-start ng May 1 yung trade. Na-close ng May 16. Diba? Yung tinrade niya, isang piraso, $149. So, ibig sabihin, hinold niya lang. Diba? Nag-buy, tapos hinold niya lang. Hinayaan niya na ako hanggang saan makarating. Ganun katindi yung ginawa nito. Alright? So, profit. And then, ang ating win rate weekly, ito yun, kaso medyo luma na pero pwede pa rin naman. So, April 7, April 12, diba? So, 80% yung win rate. Alright? So, meron tayong add-on product, si Plutos po. Yan. So, si Plutos, meron siya 84.21 na win rate sa kanyang mga trade ideas. And then, sa live trading niya naman, meron siya 100% na win rate. So, pwede ba idagdag to si Plutos? Once na nag-start ka, no? So, ano lang naman yan, $50. Kung nakukulangan ka dun sa mga signals na meron tayo, dagdag mo lang to si Plutos. Okay? So lahat po ng nagbibigay ng VIP signal, lalo pag mataas ang win rate, asahan nyo na guys, may bayad talaga yon. Kahit wala kayo sa economy, kung mag-avail kayo sa iba ng mga VIP signal, may bayad po talaga yun. Okay? So kasi nga, pinagkakitaan yung signals nila. And naging convenient. Alright? So ito yung sa crypto, si DeFi Burst. So meron siya 80% na win rate. Sa stock options natin, meron siyang 94.12% na win rate. Alright? Tapos, sa bilingual natin, ito yung ating Manara, Iminus Manara Espanyol and English, kaya siya bilingual. Ibig sabihin, dalawang salita. Diba? So, kung mapansin mo, 52% yung win rate, but still profitable. Yun naman yung pinakamahalaga. Diba? Profitable. So, si RFX, sa ating binary options, ayan siya. So, 85.71%. Alright, si Manara Testimonials, ayan. So, si Manara Trade Ideas, no? So, ito yung kanyang signal, ito yung naging profit. Ayan. So, ang dami namin no, na sumabay and then nag-profit. Yun yung pinakamahalaga. Ito rin, sumabay tapos nag-profit. So, meron tayong tinatawag na trading community. So, yung community natin merong online and meron din face-to-face. No? So, kung nandito ka lang naman around Manila area, so anywhere here na malapit-lapit, di ba? Pwede tayong magkita. And then, pwede tayong magturuan, di ba? Kung paano mag-trade and everything. Alright? So, next natin is, ito si Mami Nora. Sigurado ako, mas bata pa kayo. Kasi si Mami Nora ay 69 years old na po. Meron ba dito mas matanda pa sa 69? Wala naman siguro, no? Diba? So, wala naman ata. So, 69 years old na po siya. And, nakakatuwa sa kanya yung gigil niya na gusto niyang matuto ng trading. Kasi alam niya, ito na yung pinaka-efficient way na kaya niyang gumawa ng pera. Kasi nga naman, kailangan mo lang ng internet or yung tablet na gamit niya, tapos, or cellphone. Diba? Pwede ka nang gumawa ng dollars. Wherein, kung halimbawa magtatrabaho siya, ay grabe, hindi na kaya. Tama? Kasi 69 na yun, di ba po? So imagine mo magko-commute siya kung magtatrabaho man siya. Imagine mo yung hirap, di ba? So this is the most convenient way for her and the pinaka-efficient way na kumita ng pera, which is trading.
So, umattend siya no'n, nag face to face, 'yan tinuro po yung about Manara 'no. So, wala pa yung trading studio natin nito, 'di ba, nagtitiyaga muna tayo sa ganito. Sa Max po ito, sa EDSA Shangri-La, yung mall. Ayan, so 'yan po siya. Alright, and then nag-conduct din tayo ng seminars. So, nagka-conduct tayo niyan sa this is Pizza Hut Tiendesitas, kung tama ako naaalala, ayan siya. Alright, so ito yung lagi ko sinasabi, once na nag-start po kayo, is mag-refer ka na ng kakilala mo, gano'n kasimple. Bakit mo kailangan mag-refer? Kasi gano'n din, 'di ba? 'Pag nag-start ka, aralin mo, yung kasama mo 'pag nag-start, aralin niya rin. But the good thing is, pagka kumikita, sabay kayo kumikita, 'yun yung maganda. Kaysa naman kumikita ka na tapos saka mo lang siya ni-refer, eh, di gano'n din, siya naman nag-aaral pa rin siya, 'di ba? So, gano'n din, kasi yung mga tao naman kalalo 'pag zero knowledge, eh, 'di ba? 'Pag nag-start 'yan, 'di ba, aaralin niya rin naman, 'di ba? Ba't di niyo pa sabay aralin? Para mas cute, 'di ba? Mag-classmate kayo, tama? Kaysa naman yung kumikita ka na tapos saka mo siya sinama, eh, di aralin niya rin, 'di ba? Ikaw kumikita ka na pero siya hindi pa. So, mas maganda sabay kayo, 'di ba? So, sabay na kayo. So, ganito yung nangyari 'no, si Rex po taga Rizal kung tama ko naaalala. Tapos ni-refer niya dito sa webinar din itong si Jerwin at isang webinar ba nung time na yun, hindi ko na maalala or video lang ata yung pinapanood. So nag-start siya rin dito sa economy. Tapos isa siyang sundalo po sa Cotabato. Kita niyo naman may uniform, 'di ba? So sundalo slash trader na siya ngayon. So sabi niya nga dito, legit tayo dito mga sir. Yan. So March 15, March 15. So kasi mo nakapag-withdraw ang dahil sa economy, okey? So sumabay siya dun sa mga signals natin. Alright, so ito yung aking cousin-in-law sa Cavite, ayan, zero knowledge din, na ito yung kanyang real account, so nag-deposit siya, and then nag-profit din at the same time, 'di ba? So very important. So yun yung mahalaga, 'di ba? So kahit zero knowledge guys, puwede talaga, like 'to si Kalex zero knowledge din, and this time is nagpo-profit na rin. OFW po ito sa Qatar. Kaya kung nakakapanood kayo ng Zoom na katulad nito, believe me, malaki yung potential na kumita rin kayo. Kasi this kind of business talaga, ito yung masasabi ko na 100% online business talaga siya. Kasi nga kahit sino dito, 'di ba, puwedeng kumita as long as nasa kaya mong ma-access yung internet, 'di ba? So, gano'n lang kasimple. Ito yung ilan sa mga kumikita sa group chat namin. Ayan, so ito $2.39, $23, tapos $28. Ito OFW po siya sa Saudi, si Jefferson. And then ito naman, magkikita kami tomorrow. So isa sa mga industrial engineer siya sa Laguna. Ayan, so ito siya. So $11 kinita, ito 13, ito 20, ito taga Pangasinan po yan siya. Tapos ito 55.48, ito first time pa lang. I mean first day. First day today sa economy. Ayan. 'Di ba? So may profit agad. Bakit? Eh kasi nga po marunong na siya mag-execute. Trader na siya, pero hindi pa siya profitable. So nung pumasok yung economy, dun siya naging profitable na trader. Gano'n lang kasimple po 'yun. And then si Renelyn po, ayan, si Ma'am Renelyn, 32.56 kinita. Ayan, so trade niya daw. And then ine-enjoy niya rin yung ating affiliate marketing side na papakita ko sa iyo after nito. Alright, so some people ask me, sir, kung hindi ba ako magpo-promote o magre-refer ng mga tao na gamitin yung economy products, is kikita pa din ba ako? The answer is yes. Nakita niyo naman, 'di ba? So, yes po 'yun, 'di ba? Yes, kikita ka pa din. Kasi nga nagte-trade tayo dito. Wala po tayong binebenta ritong sabon, lotion o glutathione o kung ano man 'yun. Okay? So, wala po, 'di ba? So, nagte-trade tayo dito. Kaya nga kahit po nasa bahay ka, kahit nasa isang sulok ka lang ng bahay niyo, 'di ba? As long as may internet diyan at meron kang cellphone na hawak, puwede kang kumita, 'di ba? So, gano'n kaganda yung trading, 'no? So, sa mga mahiyain, ito yung pinaka-best way for you to make money, 'di ba? Kasi nahihirapan kang makipag-usap sa ibang tao, 'di ba? So, kung hindi ka naman mahiyain, eh, mas madali 'to sa'yo, 'di ba? Baka ma-enjoy mo 'to lahat, tama? So, gano'n lang po kasimple. So, ang priority natin dito is matuto sa trading talaga, lalo sa mga zero knowledge. Ngayon, kung marunong ka naman na, eh, mag-aral ka pa rin. Kasi continuous dapat yung learning. Alright, and the next natin is ito yun, yung affiliate marketing. So, pag nag-start tayo sa affiliate marketing, mag-add lang tayo ng $29. And then from there, magkakaroon ka na ng sarili mong link na kung saan magkiklik yung mga tao at magsa-sign up. Yan. So, gano'n lang naman ang affiliate marketing. Ang idea nito, ginagamit din ng TikTok, ginagamit ng Amazon, ginagamit ng Shopee. 'Di ba? So magshi-share ka lang ng affiliate link mo and every time na may bibili, may kikitain ka. Gano'n lang naman kasimple 'yon. So same goes dito, no. So every time na may magsa-sign up sa link mo
Tapos mag-check out nung kit natin or kahit umattend sila ng webinar tapos sinendan mo nung link mo for example. So sa'yo po yung $50. Okay? So lahat ng 'yan ay sa'yo mapupunta. Okay? So kahit gaano karami 'yun, ni-refer mo. So let's say nag-refer ka ng 10 tao dito, edi kung nag-sign up silang lahat, edi may $500 ka. Gano'n lang kasimple 'yun. Okay? So sino nag-explain? Ako, 'di ba? Sino napagod? Ako. Sino napaos? Ako din 'yan. Pero yung kita sa'yo. Life is unfair. So gano'n lang po kasimple, no? So tutulungan namin kayo guys. Kaya nga every 1 PM po is may kina-conduct na webinar. Nag-iiba-iba lang yung speaker but the advantage is iisang sistema yung pinapakita natin. Okay? So iba-iba rin yung approach ng bawat speaker, 'di ba? So 'yun yung maganda. Alright? So maganda ma-attendan niyo sila tapos makita niyo yung bawat speaker, 'di ba? So pa-attendan niyo po doon. Every 1 PM po 'yan, consistent. Every 1 PM. Okay? So nagka-conduct po tayo ng webinar. So tomorrow meron ulit 1 PM. Alright, so 1 PM Philippine time ha, sa mga nasa ibang bansa dito, di ba? So Philippine time po 'yun. So may ranking system din tayo. Sa ranking system natin, kung naalala nyo, every time na may sign up, meron kang $50. So let's say meron nag-sign up na 3. So yung 3 na nag-sign up na 'yon is 50 times 3, that's magkano daw? $150. Tapos may madadagdag pa diyan. Uy, may plus, di ba? So pag nag-sign up yung 3, okay, so kikita ka na doon ng $25 per week kasi isa ka ng apprentice, di ba? So 25 per week or $100 sa loob ng isang buwan. Okay, so pag pinagsama-sama siya. So 150 plus 100, so ibig sabihin may profit ka na magkano daw? $250. Ganun kalaki. So magkano yung $250 sa peso? That's around 14,500 siguro. 14,500 pesos. Sa 3 lang na nag-sign up. And believe me, lalo pag nag-post ka sa TikTok or sa Facebook, napakadali. Ang daming tao talaga nag-i-inquire na nagkakandara pa sila na maging part ng community natin. Kasi nakita nila ang ganda eh. Di ba? Nakita nila, saya nyo, di ba? So very important kasi may community ka. Alright, so pag nangyari na dumami, yan, kasi pwede rin silang mag-refer. Kailangan maawatin mo. Di ba? Wag, atin lang to. Secret lang. Di ba? Wag mong ikukwento sa iba na kumikita tayo. Di ba? Ang hirap naman nun. Di ba? Magkukwento yun sila. Mahirap sila awatin eh. Di ba? So, ibig sabihin, pwede rin sila mag-refer dito sa webinar natin. And then, pwede rin sila magkaroon ng mga sign-ups din na sarili nila. So, ibig sabihin, pwedeng dumami yung tao. So, let's say, nagkaroon ka ng 10 sa Team A and 10 sa Team B. So, in total of, ilan daw yan? So, 20 students. Pag nagkaroon ka na ng total students dyan, 125 per week or $500 sa loob ng isang buwan. Ang $500, malaki na to, nasa 29,000 pesos na yan. Diba? So, let's say na-promote ka pa. Yung 10, nadagdagan ng another 10, 20 na. Yung 10, nadagdagan ng another 10, 20 na ulit. So, 20 sa 20, 40. So, may 40 students under ng organization mo. May 225 weekly ka or $900 sa loob ng isang buwan. So, yung 900 sa loob ng isang buwan, malaki na yan lalo. That's around 51,000 pesos na. Sa isang buwan. Pwede? Pwede. Diba? Kung isa ka rin doon sa mga tao na katulad ko, nung umpisa, is wala namang pang malaking kapital sa trading. Kasi kung halimbawa, nagtitrade ka, tapos ang capital mo, let's say $100, or ang capital mo, baka mas maliit pa, $50. The fastest way for you to build up your capital into trading is kitain mo yung pera. Okay? Kitain mo yung pera. Kasi po, mahirap For example, ito yung capital mo. Tapos, ang ginugol mo, sir, gusto kong kumita ng $3,000. Good. Sa trading. Pag sa trading mo to gagawin, tapos ito yung capital mo, mahirap. Oo. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo. Okay? So, mahirap kitain yung $1 million sa trading. Mahirap po yun. Kasi never ever mo may eliminate yung risk sa trading. 'Di ba? Not unless running profit na siya. Yung alam ng mga tinuruan ko, 'di ba? Pag running profit na siya, pwede. Pero never mo siya ma-eliminate lalo pag mag-open ka ng trade, 'di ba? And the bigger na, kumbaga the larger yung capital mo, the bigger the risk din. 'Di ba? Kasi tinataas mo rin yung lot size, correct? So the idea is palakihin mo yung capital mo. And there are 2 ways, sabi ko nga. Number 1 is ilabas mo siya galing sa bulsa mo. And then the second one is kitain mo yung pera. So pag kinita mo yung pera, let's say kumita ka ng extra 500, edi i-fuse mo dun sa trading capital mo. Bibilis na yung profit. Lalo magiging mas malaki na siya. And then $900 or $105 and so on. Diba? So dito lang ako nakakita, like for example, to Prodigy 3K, 75 lang siya sa Team A, saka 75 sa Team B.
Tapos ang kita, 3,000. Laki, no? $3,000. That's around 180,000 pesos po sa loob ng isang buwan. Napakalaki niya. Tama? And then, currently, ang pinakamataas na rank natin sa Philippines is Icon 15. Huwag mo na kantayin may mag-legend, saka ka lang mag-start, no? Yeah, so Icon 15 po. So Icon 15, they are making $15,000 per month. Ganon kalaki, $15,000. And then ang highest po natin sa economy in general is Icon 250. Okay, so dalawang tao po yung Icon 250. Grabe, pag pinagsama mo sila, 500,000 na, no? Sa isang buwan. So Icon 250, dalawang tao, isang 26 yata yung isa, tapos isa is 27. Hindi ko lang maalala kung tama ako. Basta meron sila mga pictures diyan, hanapin nyo na lang. Or hanapin nyo doon sa nag-refer sa'yo na itong webinar natin. Ayan. So, isang 26 sa isang 27. Actually, bata pa. Susunod, sasama ko nga dito sa slides para makita nyo sila. Ayan. So, ang highest rank na pwede natin ma-achieve is Legend. Sa Legend is they are may kikita ng $1 million. Diba? Imagine mo ang $1 million. Ang laki niyan. Diba? Imagine mo kumikita ka, parang tumatama ka sa loto kada buwan. 58 million. Sabi ko nga kahit hindi ako marunong nito, aaralin ko to kasi may 58 million. Diba? Yung trabaho nga kahit hindi natin alam gawin inaaral natin kasi nga malaki yung pwedeng kitain. Correct? Kahit gaano kahirap, diba? As long as maganda yung magiging resulta. What more pa to? 58 million yung pinag-uusapan natin. Sabi ko nga kahit maging 1 million per month, malaki pa rin yun. Diba po? Imagine mo kumikita ka ng 1 million pesos, diba? Kahit pesos na lang, 1 million pesos per month. Diba? So, ibig sabihin, aralin mo siya. Gagawin mo siya. Correct? Alright. So, ito yung naging profit natin. No? Profit natin as apprentice. So, ito po yung pangalan ko. Bago lang naman ako dito sa economy. No? I started February 24 lang po ngayong taon. So, February 24. So, more or less mga 3 months pa lang ako na ginagawa po ito. So, ito po yung kinita natin sa fast start commission. Ito yung $50 po. Ayan, $50 times 3. So, ito siya 150. Tapos 1 week as apprentice, $25. Kaya pag pinagsama sila, 175. Okay? So, ganun lang po kasimple. Right? So, magkano na ba yung kinita ko dito? So, nagtotal ako nung last check ko dito, that's June 10. Ayan. So, ang kinita nung account ko po, since nag-start ako 3 months ago, 226,000 pesos. Okay? So, syempre, sama mo pa dyan yung kita ko na $400 kada linggo sa trading profit ko. So, nagtitrade ka na, tapos may dagdag ka pang kita. Bottom line, paldo ka talaga. Di ba? So, ganun na po kasimple. And then, ito naman, si ano po. So, ito naman si wife ko po. So, dinamay ko na rin siya dito. So, ito po yung nagkinita ng kanyang account. So, pag pinagsama po yung kita namin ng affiliate dito kay Economy, that's around 350,000 pesos sa loob ng 3 buwan. Pwede na. Tama po. Tapos kumikita ka pa sa trade mo. Additional na po ito. Alright? So, ito naman yung ilan sa mga apprentices natin. No? All walks of life, pwede naman itong gawin. Kasi yun yung pinakamadali na gawin. Di ba? Mag-invite. Di ba? Or mag-refer ng tao sa webinar. Di ba? Chat mo lang. Sabi mo, baka gusto mo ng forex trading. Gusto mo matuto about forex. So, pasok mo sila rito. Di ba? So, ganun lang. So, sa si Jefferson, ito yung OFW po. Si Sir Andy, ayan, si Calix yung sinample ko kanina, OFW. Ito rin, OFW, DH po sa Hong Kong. Ayan, so ito, magkikita nga kami bukas. Ayan, sila taga Laguna. Tropang Laguna, kikita ko ito bukas. Ito si Ma'am Melanie, insurance, civil engineer, businesswoman, petroleum engineer. And then ito yung magandang asawa ko sa gitna. Ayan. So si Sir Mark na taga Palawan. So ito yung profit, no? Per week. Right. So ito actually si Coach Bry is Icon 9 na na wala lang ako nung webinar, yung banner niya pa. So, maganda guys, mapanood niyo rin yung video niya. Once you learn about economy, you'll never get broke. When I started with economy, I was financially struggling. So, I was really praying for an opportunity to come. And God really gives or answers through opportunities. One day, during my birthday, one of my friends came and he was actually from economy. And he was able to explain, what economy is all about. And that actually hits me. And on that day, I decided to sign up
From there, I got really interested in learning about forex trading. And when I started to earn from the financial markets, I'm very excited because it became a lifestyle. Like when I need to go to the coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. So yun. So yun si Coach Bry, one of Icon 9 natin dito sa company. Isa sa mga nakatulong din sa akin na nag-i-start pa rin ako hanggang ngayon. 'Di ba? So yung suporta talaga nandoon siya. And syempre, nandito yung nagdamay po sa akin dito, si Coach Edsel. So ngayon kumikita siya na around $3,750 per week. 'Di ba? So imagine mo 3,750 per week. Dagdag mo pa yung kinikita niya sa trading niya. 'Di ba? So kumikita siya more or less sa trading niya ng parang mga 10K yata. 10K per week sa trading. So 10K sa trading, 'di ba? Tapos may ganito ka pa. Ay wala na, paldo talaga. Right? Tapos ito naman si Coach Gio. Okay? So siya naman yung nagdamay kay Coach Edson. Diba? So damay-damay talaga 'to. So panoorin niyo 'to, guys. They need to hear economy because it can really change their lives. When I started this company, I was like skeptical also when it comes to trading. I don't know how to do this. I don't know where to start. But with economy, what I really appreciate is they help me to educate and develop the skills when it comes to trading. Also, what I love, the copy trading. So I just copy and paste, not just to copy, but also to understand how the trader think and how they decide to take that trade. Hi guys, no, ang ganda ng weather and ang ganda din ng trade signal na nakuha ko from Plutos. So nagsabi siya, buy gold, yan, 1992. So ngayon, nagpo-profit na tayo and we are making $92. When I really learned and my belief went high to this company, after 3 months doing this, I was able to resign my job. And what I really love is the freedom to do the things that I really love to do. And also, I want to impart this kind of lifestyle to a lot of Filipinos who are struggling. So having a additional income like this will really help them to have a breakthrough when it comes to their finances. So that was Coach Gio, 25 years old, Icon 15. Okay, so ibig sabihin, bata pa, no? Pero ang laki na ng kinikita, nakakatuwa. Alright, so next natin, ito yung mga currently Icon 15 natin. No? So Coach Gio, Coach Edsel, and si Coach Lady, then ni Lidigo. Alright, so the next question is, do you have what it takes to become the next Icon? Kung nakita mo rin yung sarili mo that you will become ano ba tawag dito? You will lead then or mag-help ka ng mga tao na ma-achieve din nila yung financial freedom and time freedom as well. And at the same time, kung usapang pera, wala, tapos na yun, di ba? Siyempre, kung maging icon ka, mainly because marami kang tao din ang tulungan. Ako, yun yung goal ko. Gusto ko tumulong sa maraming tao. Diba? Kahit nga walang bayad, kahit puyatan, okay ako dyan. Basta as long as nakakatulong ako sa tao. Okay? So, that way is marami tayo ma-impact na buhay, diba? Dito sa Pilipinas. Alright? So, pag nag-start ka, ito yung mga kasama, no? So, tuturuan ka namin kung paano po mag-create ng account. Siyempre, kung paano mag-trade. Broker account, MetaTrader, paano mag-execute ng trade, risk management, and yung break-even, and then yung value nito is 20,000 pesos. Alright? And then, andyan yung ating Economy Calibrate Academy na 25,000. Yung value po, hindi ito yung babayaran mo. And then yung VIP signals natin actually more than this pa. Mas mahal pa siya. Okay? And then yung Manara scanner natin, 50,000. And ang total ng value na makukuha mo is 120,000 pesos. But the good news is hindi mo siya babayaran ng 120. Hindi mo siya babayaran ng 60 or yung kalahati ng value na
kalahati, tama, di ba? Or hindi rin 20,000. So, babayaran mo lang is around 8,800. So, around po, no? Bakit? Kasi dollar nga. Ayan, so 149. Kagabi, nagbayad ako parang 8, parang 8,850. Parang mga ganun. So, yan na lang natin kung magkano siya, di ba? So, mga 8,800, mga ganyan siya. So, more or less, di ba? So, mga 8, 9, ganun. Depende po sa palitan kasi ng dollar. So, for the first, actually, hindi na 8, no? Available slots natin, 4 na lang po. So, kung sino po yung mabilis mag-decide, siya yung unang-unang matututukan ng training. Okay? Kasi by schedule po yan. Okay? Kahit tanongin niyo po yung mga sponsor niyo, by schedule po yan. Diba? So, yung about sa training. Right? So, 149 and then may $99 lang po tayo na maintenance. So, ano yung maintenance? Para continuous natin ma-receive yung mga VIP signal natin. So, sabi ko nga guys, pinagkakakitaan kasi ang VIP signal at nagiging mas convenient yung pagte-trade natin. Imagine mo, nasolusyonan na yung pinakamahirap na part ng trading, which is yung analyze. So, wala nang analyzation. Hindi naman wala, no? Kumbaga, nandun na sa mga professional trader. So, sila na yung mag-a-analyze para sa'yo. Plus, may Manara scanner ka pa. So, all that, yung iba nga po, VIP signal pa lang. At least may idea kayo, no? Yung iba, VIP signal pa lang. Nasa $70 to $200 na po yun per month. VIP signal alone. $70 to $200 per month. Ganun kalaki yung bayad. Ngayon, dito sa atin, $99 lang. Diba? Yung maintenance natin, lahat na yan kasama. Kasama na rin yung mga VIP signal. So, sulit talaga siya. Okay? So, sabi nga natin, take risk or lose the chance. Hindi naman ganun kahalaga ang 8,800, correct? Hindi siya ganun kalaki. Hindi ka man maghihirap ng dahil sa 8,800. Tama? So, ang point lang natin, baka mamaya, pag inumpisa mo 8,800, is mas malaki pa yung mag-gain mo because you learn something new. And because of this learning, is marami yung pwedeng tao na matulungan mo rin or matulungan mo yung sarili mo at yung pamilya mo. Tama? So, pasalamatan niyo po by the way yung mga tao na nag-refer sa inyo nitong webinar natin. Di ba? Kasi nga po, kung hindi dahil sa inyo, kanila, hindi nyo rin ito makikita. Correct? So, hindi ka naman namin kilala. So, nang dahil dun sa mga tao na yon is, nakita mo yung webinar na pwede palang makatulong din sa'yo. Diba? So, pasalamatan niyo po sila. Dinamay nila kayo rito, mainly because mahal kayo ng mga tao na yun. Diba? So, grabe no. May pagmamahal pala sa akin si kumpare. Hindi, joke lang. Hindi ba? So, ibang pagmamahal yun. Diba? So, mahal ka nila because gusto nila makasama ka nila dito na kumita. Alright? So, I've been doing this kind of business for 11 years. Actually, hindi na 10 years. Mahigit pa rito. And I've seen people na maraming mga si pag-iisipan, 'di ba? Sige, pag-iisipan ko. Believe it or not, 11 years ago, marami na po ako nakausap na ang sabi nila pag-iisipan. Tanong, may nagbago ba sa buhay nila? Wala. Yun pa din sila. Kasi nga, pinag-iisipan pa rin nila. 11 years na. Grabe, 11 years. Isipin mo, ang average lifespan lang ng tao is around 75 years old yata. So, sa 11 years, konti na lang. Di ba? So, pero yung mga tao na nakasama ko, na mga doer, ayan, yung mga nag-decide na gawin din po ito, is kumita sila ng million. Most of them. Ang dami talaga kumita ng million in pesos. And so, kumita ng million in pesos. But this time, since dollar yung pinag-uusapan natin, million in dollars naman yung inaasinta natin dito. Okay? So, pag kumita ka rito ng 100K in dollars, wala pa. Kailangan million. Diba? So, darating tayo dyan, guys. No, ang maganda, sabay-sabay tayo, sama-sama tayo na gawin yun. Alright? So, pagtulungan po natin. So, kung napanood mo to, sabihin mo kung alin ka dito. So, kung number 1 ka ba, ikaw ay ready na start learning, start earning. So, ready ka na mag-sign up. Meron ba dito mga ganun? So, pa-type na lang ako dyan sa chat. Or ikaw naman is number 2 na tao. Ibig sabihin, you are interested, pero meron ka lang mga ilang tanong. So, pwede po yun. Alright? So, number 2. At hindi ako naniniwala na ikaw ay number 3. Bakit? Kasi tinapos mo yung webinar natin, di ba? Kung hindi ka interesado, bottom line, umalis ka na kanina pa. Di ba? So, mga umpisa pa, mga first 10 minutes or first 15 minutes, lalo na ngayon, medyo mahaba tayo, di ba? Sa 1.5 hour na tayo halos. Dapat umalis ka na, di ba? Kung hindi ka talaga interesado. Pero since interesado ka sa trading, di ba? So, pag-usapan po natin. Alright? So, kung number 1 ka, message mo ng tao kasi nga, katulad ng sabi ko kanina, 4 lang talaga yung slots na lang na available dito. Alright, so next natin, ayan. So now is the time to act. And yun lang naman, tapos na po yung webinar natin. If you have questions, pwede nyo pong i-message yung mga tao na nag-refer sa inyo nitong webinar natin.
and para masagot po nila yung mga tanong. Alright? So, yun lang naman guys. So, picture lang tayo. Thank you everyone. To God be the glory. So, picture po tayo. Yan. So, para meron tayong for the vlog. For the vlog. Yan. So, kanina mabot tayo na ng peak natin na 32 yata, yung attendees natin. So, pa-open lang po ng camera nyo para meron tayong remembers. Ayan. So, hello kay Ma'am Alex J. Ayan. Hello po. Taga-Saudi yan si Ma'am. Hi. Ayan. Hello, hello. Ayan. Hello kay Sir Ariel. Ayan. So, open lang po ng camera, no? Huwag po kayo mahiya. Okay. Yan. So, meron pa bang nag-open? Ayan, nag-open si PJ. Hello, PJ. Yan. So, meron pa ba? Meron pa ba, guys? Kung wala naman na, yan. So, okay na. So, picture tayo, guys. Smile. 1, 2, 3. Yun, umabot si Ma'am Richelle. Oh. Yan, naglo-load pa yung camera niya. Ayan. Yun. Hindi na umabot si Topper. Ayan. Bago. Ayan. So, congratulations po sa mga umattend. Welcome po sa lahat. Maraming salamat po. Bye, everyone. Bye, guys.